Start na po tayo. Sige po. Sige po. Magdasal po muna tayo. Ang mag-opening prayer po, mga kapatid, sa ating devotion sharing, si Sister Cherry po. Wait lang po ano ko lang po. Yan. Napagpalang gabi po, brothers and sisters. Tayo po ay yumuko, pumikit, at let's feel the presence of the Lord po. Our Heavenly Father, in the name of mighty God, Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, para mag-share ng devotion po ng iyong banal na salita po, Panginoon. Nawa po ay i-share po namin ng maayos ito. Give us boldness po, Panginoon, na ma-share ang dapat po naming ma-share, at strengthen our conviction. Naway maisa puso, maisa isip, maisa gawa, at maisa pamuhay po namin ang iyong banal na salita po, Panginoon. At nawa po ay lumagana po ang iyong kingdom gospel sa lahat po, Panginoon. At kung kami man po ay nagkasala po sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, hinihingi na po namin ang tawad po ito. At pinapatawad na rin po namin ang mga taong nagkasala po sa aming, Panginoon. And fill us with your Holy Spirit, Lord, with fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control po, Panginoon. We put the whole armor of God po, Lord, the helmet of salvation, shield of faith, belt of truth, and shoes readiness given by the gospel of peace po, Panginoon. And nawa po, Lord, teach us to love what you love and hate what you hate, Lord. Let your will be done. Not my will, not their will, but your will always be done po, Lord. It's not about us, it's all about you, Lord Jesus Christ. At nawa po ay lumalim pa po ang intimacy po namin sa iyo, Panginoon, at mai-reveal po sa bawat isa ang calling namin, ang spiritual gifts namin, at purpose po namin, Panginoon. At ikaw lang po, use us for your kingdom, use us for your glory po, Panginoon. At have mercy on this world po, Lord. Nawa po ipuin mo po ang puso ng aming pamilya, relatives, at ang mga mahal po namin sa buhay. At ang mundong po ito, Lord, na bigyan mo ng mata na nakakakita at tenga nakakarinig po sa iyong salita po, Panginoon. At rebuke and cast it out in the name of my Lord Jesus Christ, any evil schemes po, Panginoon. We rebuke and renounce it. No weapon formed against us shall prosper po, Panginoon. At yun lamang po, Panginoon, papuri sa kabutihan, kadakilaan mo po, Panginoon. All glory, praises, honors, powers, kingdom, blessing, wisdom, belong sa God of Jesus Christ po, Panginoon. Naway lumago po kami sa araw-araw, Panginoon. Help us to abide in you, Lord. You are the vine, we are the branches po, Panginoon, and help us to bear much fruit po, Lord, fruit of the Holy Spirit. In the name of my Lord Jesus Christ we pray, it always be done, it is sweet, it is finished. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true living God. Amen and amen po. Amen. Amen po, mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga ate, tito, tita, ate, kuya, at ating mga kapatid sa Panginoon na laging nandito. Ma'am Cherry, mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat araw na kayo ay palaging nasa kanyang presensya. Tayong mga kapatid ay laging nagsasama-sama kasi kitang-kita po natin, mga kapatid, ngayon ayos lang po ba yung mic ko? Hindi po ba ako nag-echo? Sabihin niyo guys sa... Okay po, sister. Okay po. So, tayo ay pinagbuklod-buklod ng Panginoon dahil sa iisang kabatasan. At itong kabatasan ito ay hindi ibinigay sa atin ng kabatasan, kundi pagmamahal. Mga kapatid, kitang-kita po natin ang nangyayari ngayon sa mundo. Sa sobrang kasamaan, walang kabatasan ng mundo. Alam mo yun, tayo ay nananatiling matatag sa kabatasan ng Panginoong ito sapagkat sa mundong ito na ating tinitirhan ay talaga pong sobrang sama. Dito ay makikita natin na talagang ang mga tao ay walang layaw, na sinusuway at talagang
sinasaktan ng buong puso ang puso ng ating Panginoon. Kaya talagang walang pwedeng sabihin dito ang mga tao na hindi sila binalaan ng Panginoon. So wala pwedeng magsasabi dito na hindi sila sinabihan ng Panginoon na magbago, hindi sila. Kasi mga kapatid, kitang-kita natin kung gaano kasama ang mundo. Kitang-kita natin na talagang binibigyan ng awa ng Panginoon ng mga tao. Pero talagang kitang-kita natin na ang tao ang siyang sumusuway sa pagmamahal at kalooban ng ating Panginoon. Kaya talagang awa po ang kailangan ng bawat isa. Ito ay magsisimbolo pang habang buhay. Kung dumating man po ang Panginoon ngayon at talagang hatulan ng Diyos ang lahat ng tao, ito ang lala po ng idolatry. Okay? Kaya nga po ako ay alam mo yon, ang sakit lang para sa akin bilang ako ay nagpapakumbabang tao. Ang sakit lang isipin na yung iba yung pagmamahal sa idolatry. Kasi kung idolatry yan, utos mo ang sinusunod nila, hindi salita ng Diyos. Pero alam mong pagmamahal yan at greatest commandment, utos ng Panginoon ang sinusunod mo eh. Kaya dito nagkakamero ng pride ang puso ng tao because of what? Jealousy. Okay? So alam mo yon, pag sinabi natin ang pinagbuklod-buklod tayo mga kapatid, ito ay ang gusto ng Panginoon ay pagmamahal. Kasi ang gusto ng Diyos ay magkamero ng tao ng eagerness sa bawat isa, magkameron sila ng pagkakakilanlan kasi ayaw ng Panginoon na may nahihiya, kasi magkakasama tayo dito eh. Yes, katwiran na po ng tao ang sinusunod nila, hindi na kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban, magpasakop sa kanyang pagmamahal, ito ay sinasabihan tayo na kailangan ng relasyon ng bawat isa. That is the greatest commandment. Ngayon, binabaliktad ngayon, dito masama, actually, kaya kung bakit nakakatakot yung wisdom, mga kapatid, kung bakit nakakatakot yung wisdom, na kayang ibigay ng biyaya ng Panginoon, kasi kakainin ka ng buo niyan. At pag kinain ka ng buo niyan, di ba nasabi ko nga sa inyo to, ang kaaway ng flesh is lust. Ang kaaway ng spirit ay pride. At ang kaaway ng soul ay greed. So dito, lagi kong sinasabi sa inyo, lagi niyong i-check yung puso niyo sa bawat araw, kaya magiging maganda yung topic natin today, okay? So mga nanay, tatay, tito, atit, kuya, mga aking kapatid sa Panginoon, ating talakayin at basahin kung ano yung sinasabi about the parable of the unforgiving servant, okay? Akala ng tao, once saved, always saved. Akala ng tao, kapag nakilala mo siya, nakilala mo yung kingdom niya, hindi po. Kasi sinabi ng Panginoon, even the elect possible deceive. Okay? So dito marirealize natin kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba. Mga kapatid, talagang alam mo yun, sa bawat araw, lagi kong iniisip, tayo ay laging magpapakumbaba talaga. Ano man ang pagkakamali, ano man ang nagawa ng ating mga kapatid, kailangan ng humility. Okay? Di po muna ako makaka-join. Search Charles sa live or aakyat. So alam mo yon, kailangan talaga ng bawat tao ng alam mo yon, pagpapakumbaba talaga. Dapat sa isip natin, walang nakakalamang sa atin bilang tao, pero dapat side with God palagi. Amen. Kasi dito nagkakamero na ang nagkakamero na ang tao ng, alam mo yon, side ng tao, hindi na side ng Diyos. Mga kapatid, do not confuse, okay? Pag tayo'y pinagbuklod-buklod, alam niyong pagmamahal yan, side yan ng Panginoon. Okay, so do not confuse yourself. Pag sinabing pinagbuklod-buklod tayo, sinasaayos tayo ng Diyos, binibigyan ng batas ang kanyang salita, ito ay sa Diyos. Pero kung kayo'y kinokontrol ng tao, ayan ay sa kanyang pamamaraan, makikita niyo pag pamamaraan niya ng tao. Okay? Makikita nyo kapag kinokontrol kayo ng tao. Ano yon? Yung may nagaganap na gossiping, ako na nga po yung nagsasabi, ayoko ng gossiping. Maniwala kayo. Kaya ayoko po talaga ng gossiping. Kaya alam mo yon, nangyari po kasi ito about lahat sa gossiping. Kasi I rebuke all kind of gossiping. Kasi kung nagtuturo ka tapos nag-gossip ka at may nasasabi ka sa kapwa mo, i-rebuke kita. I-rebuke talaga kita. Kaya alam mo yon, kung bakit nagkamero ng pride ang bawat, alam mo yun, kung bakit nakakatakot ang wisdom, because of pride talaga. So ako na po talaga nagsasabi, ayoko ng ganito, ayoko may nasasabi ang bawat isa sa kapwa nila. At ayoko na may nasasabi sila sa ibang tao. Kasi tayo ay tinawag ng Diyos para mamuhay ng may peace
ng bawat isa. Pakinggan po natin mga kapatid, magsimula po tayo sa talata natin kasi sinabihan talaga tayo ng Panginoon, gossip is a murder in a spiritual realm. Nagsusuka ka in a spiritual realm kasi ikaw ay, ano mo yun, pinapatay mo ang tao. Satan is the accuser of brethren. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang lumalabas sa dila mo ay gossip, si Satan, at ikaw ay chain-bound ni Satan. At dahil dyan, ginogosip mo, sinisiraan mo, pinapatay mo ang kapatid mo saan? Spiritual realm. At alam natin na wala namang flesh ang mabubuhay in spirit. Kasi ang kailangan ng Panginoon ay soul. Para buhayin ang soul mo ay kailangan ng spirit ng Panginoon. Kasi aalsin nga tayo sa katawan na maduming ito. Pakinggan po natin. Yes, dyan alam mo yon, kaya ang lahat ay nangyari at kailangang mangyari mga kapatid kasi ito ay, alam mo yon, kailangan po talagang mangyari ang dapat mangyari. Kaya nga sinabi doon ng Panginoon, even the elect possible deceive. Yes, why? Because of the walang kabatasan, walang pagmamahal ng mundong ito. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magpatuloy po tayo sa ating topic ngayon. Ang ating topic is Matthew chapter 18 verse 21 to 35 po yung ating magiging topic, okay? Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Iiklaan lang po ni Miss Tinay para isang parable lang para ang lahat ay makasunod, ang lahat ay makapagturo. Okay, so magsimula po tayo. Anong sabi dito? The parable of the unforgiving servant. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing servant, nakilala mo yung Panginoon, nakilala mo yung kaloob ng ating Diyos, nakilala mo yung kagustuhan at will ng Panginoon. Okay? Kaya ikaw ay servant, tinawag na servant. Dahil nakilala mo yung kanyang kagustuhan, ikaw ay nagturo ng kanyang kaloob, pero ikaw ay merong unforgiving. No? Hindi ka nagpatawad ng kapwa mo. So anong sabi dito? Pakinggan po natin. Then Peter came, ang gagamitin po ni Miss Tina ay ESB at saka ASND. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? And Jesus said to him, ano pong sabi? Lumapit daw po si Peter. Itong si Peter, alam natin na nung tinawag siya ng Panginoon, kilala natin siya as parang makulit na apostol ng Panginoon. Dito mga kapatid ay masasabing, paano niya patatawarin ang kanyang kapwa na nagkasala sa kanya? Pag sinabing servant, ito ay kasamahan mo. Nakakasama mo, nakakakwentuhan mo, nakakatawanan mo. So, nagtanong siya dito sa Panginoong Jesus mismo, paano, Panginoon, ang aking kapatid na nagkasala sa akin, patatawadin ko? Ito ba ay 7 times kong patatawarin? And Jesus said to him, pakinggan yung mga kapatid, na inire-reflect sa atin, okay, sa lahat ng tao. I do not say to you 7 times, but 77 times. Ano pong sabi? 77 times. And when we say 77 times, ito ay papatak is 490. Mga kapatid, baka po isipin ng mga tao na kapag nakamit mo yung 490, tama na, ayaw mo na, 491, di ka na magpapatawad. Hindi po. Pag sinabing 490, this is unlimited forgiveness. Hindi magmamatter kung ano ang ginawa sa'yo ng tao. Hindi magmamatter kung gaano kasakit kasi sa pain to rebuild you, okay? To construct you, kailangang alisin yung mga bagay na kailangang linisin, kailangang i-build ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sinasabihan tayo, kaya nakakatakot ang wisdom. Nagkakameron ng unforgiving ang iyong puso. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, ano sabi dito? Verse 23, therefore, my dear brothers and sisters, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servant. Ano mong sabi? Ang hari ay nagpakaloob ng wisdom. Ang wisdom ay nagkaloob sa kanilang mga servant. Diba? Ngayon, ang kingdom ng heaven ay ikinukumpara sa mga taong servant na kailangang
ayos. Kailangan, kasi kapag ikaw ay may tinatanggi, anong sabi ng Panginoon? Whatever you bound on earth, will you bound on heaven. Hindi pwedeng maraming sinabing pinatawad mo na. Hindi pwedeng maraming sinabing okay na sa'yo. Pero ayaw mong makisalamuha muli sa kanila sapagkat kinakain ka ngayon ni Satanas sa pride. Ngayon, kung bakit lagi kong pinapakita sa bawat isa kung paano nyo maramdaman ako sa bawat araw mga kapatid, lalo na sa ating group message, kung paano ko palaging iparamdam ang aking presensya at kung paano ako mag-reply sa bawat araw, yan man ay, alam mo yun, kung paano nyo maramdaman yung pagmamahal ko na gaya ng ginagawa ng ating Panginoon sa bawat araw. Alam mo yun, kasi gusto ng Panginoon na makitaan ang bawat isa ng pagpapakumbaba. Gusto ng Panginoon na makitaan ang bawat isa ng totoong humility sa puso. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na pinapatawad mo, mahal mo yung kapwa mo, pero ayaw mong makipag-settlement. No? So dito ginagawa ni Satan ngayon ng kinakain ng buhay ang tao because of wisdom. Kung bakit nakakatakot po ang wisdom, mga kapatid. At sinasabi dito, magpatuloy tayo. Nang simulan niya ang paniningil, dinala sa, tama ba, verse 23, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwento ng isang hari, may isang haring nagpatawag sa mga alipin at singil ang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Parable po ito. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa, mga anak, at ang lahat ng arian para mabayaran ang kanyang utang. Nagmakaawang, verse 26, mamakaawang lumuhod ang alipin, iyon sa hari. Bigyan niyo po ko ng panahon at babayaran ko ang lahat ng utang ko. Naawa ko sa kanya. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Mga kapatid, ito ay hindi pera talaga ha. Dito tayo ay nagkasala. All humanity fall in the grace of God. So tayo ay may debt of sin. When we say debt of sin, utang natin ito sa Diyos. Tayo ay makasalanan. So, kailangang mabayaran ang utang natin. At ngayon, dahil hindi natin kayang bayaran ang utang natin sa pamamaraan natin, andyan ang hari para bayaran yon, ang Panginoong Hesukristo. At siya ang nagsimbolo, ginawa ang lahat ng alam mo yon, para mabayaran ang kamatayan at dalhin tayo sa Ama ng walang utang. Diba? Wala tayong debt, wala tayong kahit kaninong utang sa Panginoon. Kaya tayo sinasabihan ng Diyos na tayo ay nagkasala sa Kanya, hindi sa tao. Tayo ay nagkasala sa Panginoon, hindi, di ba? Kaya anuman ang mangyari, ang iyong kapatid ay walang utang sa'yo, kaya hindi mo pwedeng duruin ng iyong daliri ang iyong kapatid sa kung anuman ang nangyari sa inyo, sapagkat hindi kayong dalawa ang pinag-uusapan dito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Kanya lamang tayo nagkamero ng utang. Ngayon, sinasabihan tayo dito mga kapatid, ng ating Panginoon, verse 25. And since he could pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, "Have patience with me, and I will pay you everything, Lord." And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him debt. But when the same servant went out, he found one his fellow servant. He owed him 100 denarii. Now, anong sabi dito? Ang ganda nito. Pakinggan nyo ha. Yung isang servant ay may utang sa Panginoon.
Dahil siya ay may utang, alam mo yun, inaalok ng Panginoon anong-ano yung kanyang anak, yung asawa, di ba? Pero hindi iiba ang standard ng Panginoon. Pag sinabing standard ng Diyos, kahit pa anong i-rejoice ng mundo, kahit pa po anong kagustuhan ng mga tao sa mundo, as long na hindi yan ang kagustuhan ng Panginoon, kahit pa bilyon-bilyon silang nagre-rejoice sa pamamaraan nila at hindi sa pamamaraan ng Panginoon, hindi po yan kagalak-galak sa Diyos. Okay? Kahit na ano pa pong mangyari, kahit pa yan ay nire-rejoice o kung anong ginagawa milyon-milyon, hindi nga, ipinaghinayangan ng Panginoon ang milyong-milyong tao sa panahon ng Noah. At walo lamang ang niligtas sapagkat iba ang standard ng Diyos sa standard ng tao. Wag na wag ibababa ng tao ang standard ng Panginoon. Hindi po pwede, lalo na sa pagtuturo. No! Kailanman ay hindi ibinaba ng Panginoon ang standard niya pagdating sa lahat ng anumang tuldok o salita, uwit ng kanyang pagmamahal. Sinabi nga niya, ang mundong ito ay lilipas. Ang current or heaven ngayon ay lilipas. Pero ni isang tuldok sa kanyang salita ay hindi lilipas. Sapagkat bakit? Ayaw ng taong sundin ang pagmamahal, biyaya, kaloob, at warning ng salita ng Diyos. Tingnan nyo mga kapatid ang sinasabi dito ha. Lumapit ang yung isang servant na tinawag ng Panginoon na may utang na milyon-milyon ay pinatawad ng Diyos sa kanyang kautang. Pero itong isang servant, anong verse tayo? Verse 26. So the servant fell on his knees imploring him patient. Anong verse tayo guys? 28. But when the servant went out, he found one of his fellow servant, amen po, Sir Gerald, salamat, who owed him 100 denarii. And seizing him to began choke him, saying, "Pay what you owe." Ano pong sabi? Yung isang servant no, na pinatawad ng Diyos, may utang yung isang servant dun sa pinatawad. Now, itong isang nagsabi, bayaran mo ko. Bayaran mo ko. Sa anong utang mo sa akin, bayaran mo ko. Ngayon, anong sabi dito? Yung isang servant na may utang dun sa servant na pinatawad ng Diyos. Pakinggan nyo. So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me, and I will pay you." Verse 30. He refused and went out and went and put him in prison until he should pay the debt. Ganyan kasama ang tao. Nagigets nyo? Ayaw tanggapin nung kapatid niya yung utang. So in parable, this is what? Forgiveness. In parable, humihingi ng tawad yung kapatid mo, pero ayaw mong tanggapin ng bukal sa puso mo. Kasi kung sa totoo lamang na tinanggap mo ang kapatawaran ng iyong kapatid, magpapakumbaba ka. Magpapakumbaba ka. Malalaman niya ng lahat kung talagang tinanggap mo ang kapatawaran ng iyong kapatid. Magpapakumbaba ka. Pero dahil ayaw mo, ito ay pera, okay guys, ito ay parable na hindi inihahalin tulad talaga sa pera. Debt is utang natin sa sin sa Panginoon. Pero itong kapatid mo ay nagkautang sa'yo, na hindi siya pera, kundi nagkasala siya sa'yo, pero ayaw mong patawarin. Okay, nasa iyong puso. Kasi guys, alam natin ang sincerity ng tao kapag magpapatawad. Na bukal sa puso na hindi niya patatagalin ng 1 minuto yan. Hindi niya patatagalin ng 30 seconds yan. Kung talagang bukal sa iyong puso at hindi ka nagkakamerong ng hatred, jealousy sa iyong kapatid, hindi mo patatagalin ng 1 segundo yan. Patatawarin mo yan sapagkat pinatawad ng Panginoon ang iyong utang. Bakit nakakatakot ang wisdom? Pride.
because of the pride of the heart of the people. Ngayon, sinabi ng isang servant, patawarin mo ko, maging patient ka sa akin. Babayaran ko ang utang mo. Babayaran ko ang pagkakamali ko. Now, the other servant, verse 30, he refused and went put him in prison until should pay his debt. Tingnan nyo ang kasamaan ng tao. Dinala daw po saan? Sa prison. Ito hindi talaga yung prison na ayaw niya, tumalikod siya dito guys. Okay, tumalikod siya at ayaw niyang tanggapin. Verse 31, when his fellow servant saw what had taken place, they were greatly distressed and went reported to their master. Ngayon, nung nakita ng ibang servant na, hala, bakit itong servant ay hindi nagpatawad? Diba? Bakit itong servant ay ayaw? So nagmamadali yung ibang servant ng Panginoon. Halika, tara sabihin natin sa Panginoon kung bakit anong ginawa niya. Kaya nga sinabi, diba? Kapag ang iyong kapatid ay nagkasala, pinatawad mo, nakuha mo siya. Pero kapag ang kapatid mo ay hindi ka pinatawad, kumuha ka ng 2 witness sa harapan. At pag ayaw pa rin, talk him privately, di ba? Nung una, talk him privately. Pag ayaw niya, at napanalo mo siya, sa'yo yan. Pero kapag hindi ka pinatawag, talk it privately. Pag ayaw pa rin, kumuha ka ng witness. Pag ayaw sa witness, tell it to the church. Tell it to the public. Why? What you bound here on earth, you should bound on heaven. Mirror yan ng iyong unforgiveness heart. Huwag mong idahilan na ikaw ay magpapahinga. No! Huwag mong idahilan lahat tayo'y napapagod. Huwag mong idahilan na may something na... No! Hindi tayo mangmang, hindi tayo dinalang kamangmangan sa ganitong sitwasyon at hindi ibinigay sa atin ang spirit ng Panginoon para magpakamangmang. Huwag mong mamangmangin ang iyong kapatid. Kasi, alam mo yon, tayo nga ang nagre-reveal sa kasamaan ng mundong to, tapos, alam mo yon, gagawan mo ng story na ganyan. Hindi. Alam mo yun, wag na tayo magpakahiprokit dito. Kasi alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng tao. 'Di ba? Kaya sinasabihan tayo dito, verse 31 mga kapatid, pakinggan nyo ha. Nang makita ito ng iba pang utusan ng servant, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari. Ngayon, bakit sumama yung loob ng other servant? Ayaw mong magpatawad na humihingi ng kapatawaran yung kapatid mo. Ayaw mong magpatawad nang humihingi ng pagpapakumbaba ang kapatid mo. Diba? Mga kapatid, tayo ay tao, nagkakasala. Tayo ay hindi perfect. Amen. Kaya nga ang pangahawakan natin ay pagmamahal ng Diyos. Lalong-lalo na sinasabi natin sa atin ng Panginoon na nire-reflect ito sa lahat ng tao kasi hindi lang ito nangyayari sa bawat isa sa atin at sa lahat ng tao nangyayari po ito. Kung bakit napakahalaga ng totoong puso. Ng totoong puso. Bakit? Kasi kaya mong tanggapin lahat ng sakit. Kaya mong tanggapin ang lahat ng pasakit. Kasi inaayos ng Panginoon yung mali sa'yo. Kaya sinasabihan tayo dito, sumama ang loob ng iba na hindi ka nakitang magpatawad. Pakinggan niyo ang sabi. Verse 31, kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari sa Panginoon. Verse 32, Mateo chapter 18 verse 32. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Ito na yon. Binigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Tinuruan ka niya sa lahat ng kanyang kaalaman. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Pero dahil ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, ayaw mong tanggapin, ayaw mong makipagkaloob, ayaw mong ayusin, tapos sasabihin mo, trust in the Lord process, hypocrite. Hypocrite. Tapos sasabihin mo, surrender your life to Jesus, isa kang kahiprokitan. Isa kang hypocrite. Wag kang magtuturo ng salita ng Diyos
kung meron kang unforgiveness to your sister in Christ, to your siblings. Why? Pride ang pinaiiral mo. Pakinggan mo. Hindi ba't napakasama mo? Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba't verse 33, naaawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran ang utang niya. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, pakinggan nyo mga kapatid ang sinabi ng Panginoon. So also, my Heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother or sister in Christ in your heart, neither your Father in heaven will not forgive you. Mga kapatid, dito matatalakay sa atin na hindi mo lubusang kilala ang buong salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga po, sa 3 taon kong nagtuturo sa live sa TikTok, sa bawat araw-araw, ang dami kong na-encounter na kasamang tao. Ito lang po ang sasabihin ko, hindi ko po ganun kasaulado ng buong-buo ang salita ng Diyos. Hindi ko kayang sa sarili kong sauladuhin lamang ang kanyang salita sapagkat napakahiwaga ng salita ng Diyos. Kaya lagi kong sinasaaral, sinasapuso ang kanyang salita. Why? We do not know God at all. Sinabi yan ni Paul, hindi mo kilala ng lubusan ng Panginoon kung bakit napakahalaga ng pagmamahal. Sapagkat ang isang bukod ng pagmamahal ay papasakop sa lahat ng kabatasan. So if you broke the love, you broke the whole law of the Lord. So kung bakit napakahalaga mga kapatid, mahalaga ang wisdom sa tao para maituro yung whole counsel ng Panginoon. Ito ay hindi lamang sinasabi ng Panginoon doon sa parable na nakausap niya, kundi bagkos ito ay isinasa puso at sinasabi sa atin kung bakit napakahalaga, kung bakit ako lagi ay nakatungo sa aking paa, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, sa 3 taon ko pong magtatatlong taon ko nagtuturo araw-araw sa TikTok ng mga kapatid, nagsimula ako sa walang-wala, nagsimula ako hanggang sa kung sino ako ngayon, ang aking paa ay laging nakatungo sa lupa. Kasi without the Lord, I am nothing. Without the Lord, ako po ay tao, hindi po ako Diyos. Ako ay makasalanang tao na nagkakasala din. Ako ay makasalanang tao na nabubugso ng damdamin din. Pero alam mo yun, sinasabihan tayo ng Diyos na kapag hindi ka nagpatawad. Kasi alam mo yung, guys, alam nyo ang sincerity na magpapatawad sa hindi. No? Alam naman natin kasi isa tayo ng spirit. So alive tayo sa kung ano yung katotohanan at hindi. Alam natin kung ano yung totoo sa hindi. So alam mo yun, dito sinasabihan tayo ng Panginoon, kapag ginawa mo na yung lahat at ayaw pa rin, tell it to the whole council of the church. Tell it to the all people. Kasi sinasabi doon, pakinggan natin. Anong sabi dito? If he refuses to listen them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as Gentile and tax collector. Kita mo? Kapag ayaw pa rin makinig sa lahat ng tao, kung ano yung nangyayari, gawin mong ano? Gawin mo siyang Gentile at saka tax collector. Ano yung tax collector? Ito po yung mga namemera, yung sa mga nag-ano ng VAT. Ito nga yung mga, yung nagpapatong ng VAT, yung sa atin, kumbaga sa generation natin, nagbibigay ng tax, okay, yung VAT. Anong sabi ng Panginoon? Pakinggan natin. Truly I say to you, whatever you bind here on earth, you shall bind in heaven. And whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Hindi na po ako magpapakahiprokit mga kapatid. Sina Ma'am Angel, Ma'am Nika, Daniel,
Ma'am Lynn ay hindi na po parte ng aming samahan. Okay? Sila po ay, alam mo yon, ako ay nagmakaawa. Ako ay humingi ng pagpapatawad ng buong puso. Pero kailangan nating magpatuloy. Ako po ay, kita nyo sa lahat ng, alam mo yun, message ko kung paano ako magmakaawa para ayusin. Pero ayaw po nilang tanggapin kung ano yung pagmamahal ng Panginoon. Uulitin ko po. Si Ma'am Angel, Daniel, Nika, Ma'am Lynn, ay hindi na po parte ng aming samahan. Sapagkat ayaw po nilang tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ako ay nagkamali bilang isang tao para sa kanila. Pero dahil ayaw nilang tanggapin yung aking paghingi ng tawad, ay, alam mo yun, kinain sila ng buhay ni Satan ngayon. Now, hindi na tayo magpapaka-hypocrite dito. Kung magturo sila, pero hindi po namin parte sila. Okay? Sa 1 John chapter 2, binanggit doon, these enemies is now here on earth. These enemies is before with us, but they left us. Anong sabi? Iniwan tayo. Umalis sila, di ba? Sila nagkusa, hindi po sila pinaalis. Nagkusa sila. Huwag nilang idahilan na keso ganito, ganyan-ganyan. Ang sinasabi ko lang, para sa pagmamahalan, matuto kayong iparamdam nyo ang presensya sa mga kapatiran kung bakit hindi maramdaman ng mga kapatid ang pagmamahal nyo. Umalis sila. Pride. Di ba? Ngayon, uulitin ko po, sina Ma'am Angel, Daniel, Ma'am Nika, Ma'am Lynn, ay hindi po parte ng Kingdom Gospel na pinipreach namin. Kung sila po ay bumalik at alam mo yon kung anong gawin nila, tatanggapin natin sila bilang kapatid. Okay? Tatanggapin natin sila bilang kapatid kasi yun naman ang gusto ng Panginoon. Kung sila ay bumalik at ayusin, wala pong problema. Si Miss Tina ay laging bukas na nandito. Pero at the end of the day, kung ano man po yung nasa puso nila at hindi tayo kausap, actually hindi nga ako kinakausap eh. Okay? Hindi ako kinakausap. So alam mo yon, nasa kanila to dahil ng puso. So mga kapatid, uulitin ko po, hindi na po sila parte ng Kingdom Gospel kung ano yung pinipreach namin. So kung bumalik sila at mag-live sila, sila po ay enemies ng Panginoon sapagkat kinain sila ng buhay ni Satanas ng pride dahil ng wisdom na ibinigay sa kanila. Kita niyo kung paano po ako magpakumbaba. Alam niyo yan. Ako ay humingi, nagmamakaawa ako. Pero tinanggihan nila yung pagmamakaawa ko. Okay? So, mga kapatid, ipagdasal natin sila na nawa ay bago dumating ang Panginoon ay hipuin ang puso. Huwag kayong magkakamero ng galit. Mga kapatid, ayoko na mag-gossip niyo ang tao. No, wag kayong mag-gossip. Pwede niyo silang kausapin ha. Hindi niyo, alam mo yon. Pwede niyo silang, guys, hindi ko po nililimatahan ng huwag niyo silang kausapin. No po ha, wala akong sinasabing ganon. Sila ay pwede niyong kamustahin, pwede niyong ganitohin, pero yung parte po about sa Kingdom Gospel, ay hindi na po sila parte doon. Kamustahin niyo sila, anuhin niyo sila, wala pong problema kasi pagmamahal natin ang kailangan. Huwag kayong magkaka-hatred sa kanila, okay? Huwag niyo silang bibigyan ng hatred or kung ano-ano. Mahal natin sila bilang kapatid. Pero ulitin ko, hindi po sila parte ng Kingdom Gospel sapagkat kinain sila ng buhay ni Satanas sa kanilang mga pride sa puso. Maraming salamat po mga kapatid. Yun lamang po ang share ni Miss Tinay ngayong gabi. Alam niyo kung gaano kamahal kayo ni Miss Tinay. Si Miss Tinay ay kinamumuhian ng mundo, siniraan ng mga tao dahil sa pangalan ng Panginoon sa pag-share ng kanyang salita. Pero si Miss Tinay, sorry, mahal ko kayo. Sorry, naiyak ako. Hanggang dulo, ipaglalaban ko po yung pagmamahal na ito sa Panginoon. Hindi ako lilingon sa tao kasi I never please people. Hindi ako lilingon sa tao kasi I never please people. Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal. Kaya ginagawa ni Miss Tinay, araw-araw, sa alang lahat na ito kahit busy ko. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat po. Salamat po mga kapatid. Ma'am Jane. Maraming salamat po, Sister Tinay, sa lahat po ng
na naitulong mo po sa amin at salamat po sa Panginoon dahil ginamit ka po niya para po sa ating samahan po. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan at huwag po tayong titigil sapagkat malapit na pong bumalik ang Panginoong Hesus. Kailangan po natin magpaapoy ng ating mga puso sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi po tayo maaaring tumigil sa ating pananampalataya. We are not pleasing people, but only for our Lord, Jesus Christ. Ate Jane, medyo malapit yung mic. Sorry. Hello. Ayan, yan. Goods na po. Ang susunod po na mag-share po ng devotion ay si Sister Talia. Thank you po. Gandang hapon po mga kapatid. So, share ko lang po yung sa devotion ko about po sa Psalms 14. MBB tag po yung gagamitin ko. So, tungkol po ito sa mga kasamaan ng tao. So, sabi sa verse 1, wala namang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. So, ang dami po nating naririnig na nagsasabi nito. Ganito ka-perfect na mundo, walang Diyos. Naniniwala sa demonyo pero hindi naniniwala sa Diyos. Ang demonyo nga naniniwala sa Diyos nanginginig pa. Pero yung mga tao sobrang titigas ng puso. Kung ano-ano pang iniimbentong mga Diyos-Diyosa nila. Dahil wala naman daw talagang creator tong mundong to. So talagang lahat ay nalilihis. Sinabi ba dito? Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. So sobrang dami po talagang laganap ang kasamaan ngayon. Dahil kinain na rin sila ni Satan. Kasi nga hindi sila naniniwala sa Diyos, so kinakasangkapan sila ng mga kaaway. Hindi nila alam yung mga ginagawa nila na puro kasamaan, yung laman ng puso nila, lahat ng ginagawa nila, pati pag-iisip, talagang kinain na ng kasamaan. Sabi pa dito sa verse 2, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Ito yung hindi alam ng lahat, na alam ng Diyos lahat ng ginagawa ng tao, alam ng Diyos lahat ng nililihim ng tao, pero hindi nila alam na nakatingin sa atin ng Diyos kung ano man yung ginagawa natin. Kasi nga akala nila walang Diyos. Akala nila, sarili lang nila yung dapat nilang isipin. Nakafocus sila kung ano lang yung nakikita nila and hindi nila pinapansin yung unseen world. Kaya ang lahat ay deceive, walang naghahanap ng katotohanan. Sabi pa dito, tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Sobrang konti na lang talaga ng mga nagsisik sa Panginoon. Sobrang konti lang na naghahanap sa Diyos ng katotohanan. Ang lahat ay nalihis, ang lahat ay nawala sa landas ng Panginoon. Kasalanan din to ng mga generation na hindi nagpakilala sa Diyos. Sobrang dami kasi na, kagaya ko bilang magulang, responsibilidad ko na ipakilala ko sa anak ko ang Panginoon. Dahil siya ang may gawa ng lahat, siya ang creator ng lahat. Pero kapag ang magulang hindi pinakilala sa anak ang Diyos, lalaki yan na palalo. Lalaki yan na hindi alam kung saan siya pupunta. Kaya tayo sa mga mananay dyan, ipakilala po natin sa anak natin, sa mga anak natin, ang Panginoong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Dahil siya lamang po ang aasahan natin sa bawat araw, siya lamang po ang dapat nating pinasasalamatan at papupurihan. Ang Diyos lamang po, nag-iisang Diyos na buhay. Sabi pa dito sa verse 3, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Wala nga. Verse 4, ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam, taong masasama? Itong masasama, lahat na ba'y mangmang? Yung mga tao ngayon, hindi nila alam na masama sila. Hindi nila alam kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Sinabi mismo sa salita ng Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala. Pero kapag sinabi mo sa mga tao na magsisi, ang sasabihin pa sa'yo, hindi naman ako kasing makasalanan ng iba. Hindi naman ako ganun kasama. Mabuti naman akong tao. Salita na mismo ng Diyos ang nagsabi na walang mabuti. Pero kapag sinabi mo sa kanila to, yung salita ng Diyos, galit na galit sila. Labas na labas si Satan, mga hypocrite. Sinabi ba dito?
Ang lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ayaw dalanginan. Walang nagdadasal sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon na tayo nasa Panginoon, patuloy nating ipagdasal yung mga tao. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila, wala silang bulag lahat talaga ng mga tao ngayon. Kahit yung pamilya natin, minsan sila pa yung umuusig sa atin, sila pa yung naghihinder na i-share natin yung gospel. Kasi kahit sila ayaw nilang maniwala. Nakakalungkot ang mga tao, grabe. Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos, ang mga sa Kanya'y sumusunod. Amen. Kakampi natin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po nating ipagdasal dahil hindi nakakadinahan ang salita ng Diyos. Ihinder man tayo ng mga tao, hindi man sila maniwala, magpatuloy lang tayo sa pag-share dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Gumagalaw hanggang ngayon. Maraming nahihipo na mga tao. Kaya huwag tayong mapagod na mag-share, ipanalangin ng mga tao. Dahil kapag ang Diyos na mismo ang kumilos at hinipo na ang mga tao, walang imposible sa Kanya. Na kaya niyang itaob yung table na inilagay ni Satan. Kaya niya yung i-flip at mapunta ulit sa Diyos lahat ng nararapat sa Kanya. Sinabi dito sa verse 6, hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Amen. Ang Diyos na yung kakampi natin, who can be against us? Kahit ano pang gawin ng mga taong kasinungalingan, ang katotohanan pa rin ang magwawagi. Lalo na pag dumating ang Panginoong Hesus. Sabi pa dito sa verse 7, aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Sayon ang kaligtasan ng Israel. Amen. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. Amen. Kapag dumating ang Panginoong Diyos, lahat ng hinihiling natin, wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan, wala ng pighati. Makakasama natin ang Panginoong Hesus. Tayo po ay magpatuloy na lumakad sa kanyang pamamaraan, mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan ng loob, sapagkat yung salita na mismo ng ating Diyos ang makakapagpalakas sa atin. Ito na yung living hope natin. Kaya nawa po ay magpatuloy tayo at wag nang tumalikod. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sister Talia. Praise God sa iyong pag-share. Ako na po yung next na mag-share po ng devotion. Hello, rinig po mga kapatid. Apa, Sister Jane. Malinaw po. Ang topic po na aking i-share po is Lucas 17 verse 20 to 33. Kung meron po kayong apps, Bible apps, pwede niyo po akong sundan mga kapatid, or physical Bible po. Lucas chapter 17 verse 20. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos. 20. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So mga kapatid, sinasabi po dito na wala daw pong magsasabi na nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Nakikita natin ngayon mga kapatid sa mga simbahan, sa mga physical na simbahan, sinasabi nila na nandoon ang Diyos. Sa mga building, sa mga establishments. Huwag daw po tayong maniniwala sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa atin mismo. Verse 21, at wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, nasa sa atin mga kapatid. Paano natin makikita ang kaharian ng Diyos? Ito po ang kabanalan ng ating mga puso. Pagsisihan at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Magpabautismo po tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.
Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magpakumbaba po tayo mga kapatid. Aminin natin. Wala tayong itatagong kasalanan sa Kanya. Aminin natin lahat sa Diyos na tayo'y makasalanan at huwag na tayong magpapatuloy pa muli sa pagkakasala. So verse 22 po, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito siya. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Ito na nga po yung nangyayari mga kapatid sa atin. Ang dami ng gustong makakita sa Panginoon. Yung mga nagtatanong, kailan ba siya darating? Nasaan ba ang Panginoon? Ang tagal-tagal nyo nang sinasabing darating siya pero hindi naman siya dumadating. Ang dami naghahangad na makita siya. Huwag daw tayong pupunta at maniniwala sa kanila na nandito na ang Panginoon. Sa verse 24, sapagkat ang pagsapit ng takdang araw ng Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. So, mga kapatid, parang isang kidlat daw po ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi po alam ng mga tao. Mabibigla ang lahat ng tao, mga kapatid. Tingnan nyo po, ang mga tao ngayon. Wala silang kaalam-alam na may paparating na pagsunog sa mundong ito. Busy-busy po ang lahat. Busy ang lahat sa kanilang mga buhay. Mga abala sila sa mga pagpapayaman at sa lahat ng mga makamundong bagay. Verse 25, ngunit kailangan mo nang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil siya ng salinlahing ito. Ang totoong may Jesus sa buhay nila ay hindi mamahalin ng mundong ito, mga kapatid. Sapagkat sinabi niya na po sa verse 25, kailangan niya munang magdanas ng hirap at itakwil siya ng salinlahing ito. Kung ang Panginoon noon ay hindi minahal, ano pa po ba ngayon sa ating generation? Halos lahat ng tao ay kinamumuhian siya. Kasi po ang tunay na Jesus ng Holy Bible ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi siya natatakot na itakwil siya ng mga tao. Kamuhian man siya, hindi siya nagpiplis ng mga tao. Sinasabi niya ang katotohanan sa buong salita niya. Next verse po. Verse 26. Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noah. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Pansin nyo mga kapatid, dito sa ating generation ngayon, ang mga tao puro mukbang. Diba napapanood natin, puro sila mukbang. Puro pag-iinom. Araw-araw may inuman. Nagsisipag-asawa, kahit saan may kasalan, araw-araw may kinakasal. Kung noon, mga kapatid, tubig ang ginamit ng Panginoon sa pagpuksa sa mga tao, ngayon po, apoy. Apoy ang tutupok sa mga tao, mga kapatid. Sa verse 28 po, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Tingnan nyo mga kapatid, anong ginagawa ng mga tao sa generation natin? Tingnan nyo po, magising po tayong lahat.
Bili ng kung ano-ano. Bili ng kotse, bili ng motor, bili ng sapatos, bili ng damit. Walang kakontentuhan ng mga tao. At ang dami nagtitinda. Kahit saan, ang dami nagtitinda sa Black App, sa Orange App, affiliates, nagtitinda kung saan-saan, kung ano-ano mga tinitinda nila para magpayaman. At nagtatayo ng bahay dito po sa amin, mga kapatid, ang daming bagong nagtatayo ng bahay. Which is, nandito na tayo sa panahon ng panahon ni Lot. Kung kailan sinunog, di ba po? Ganoon din, okay? Sa verse 29 po, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganoon din po ang mangyayari sa ating generation, mga kapatid. Naglalagablab na galit, apoy ang tutupok sa ating dito sa buong mundo. Hindi lang bansa, kundi buong mundo, mga kapatid. Verse 30, ganoon din ang yun nga po. Ganoon din po ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Bago dumating ang Panginoon, babagsak ang apoy sa kalangitan. Verse 31, sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Ano po ba ang nangyari sa asawa ni Lot, mga kapatid? Di ba po, binalaan sila ng Panginoon? Panginoon po ba yung angel? Binalaan sila na bawal silang lumingon pag sila umalis. Binalaan sila ng Panginoon na huwag lilingon at magiging asin kapag lumingon. So, ganoon din po ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Na kailangan nating sumunod sa kanyang mga utos. Obedience. Obedience talaga ito, mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoong kasalanan yan, hindi tayo magrereklamo. Tayo magpapakumbaba at susunod sa Kanya. Wala tayong karapatang magreklamo, mga kapatid. Kung tayo iniligtas na ng Panginoon, hindi na tayo maaaring bumalik pa sa dating tayo na makasalanan. Kasi tayo'y mamamatay. Ang katumbas ng kasalanan ay kamatayan. Nais lamang ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y mapabuti. Yun po yun, mga kapatid. And last verse, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Kung iaalay po natin ngayon pa lang ang ating mga buhay para sa Diyos, tayo'y mabubuhay din. Kung tatanggihan natin ang ating mga sarili, tayo'y magiging kawangis ng Panginoong Hesus na muling bubuhayin sa kanyang pagbabalik. So yun po yun, mga kapatid. Magising tayo. Magising na tayo. Hindi na normal ang mundo. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kahit handa man tayo o hindi, walang makakapigil sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun lamang po, mga kapatid. So yun nga, no, Sister Jean, mga kapatid, naway talagang maging tayo, awareness, talagang tayo mag-repent na. Kaya nga po, no, the wrath of God is coming back. Ang Panginoon ay paparating na rin. Naway magbago na tayo, mga kapatid, sa mga nandito po ngayon na hindi pa nakakapakinig sa katotohanan salita ng Panginoon. Naway magising na po tayo sa katotohanan, mga kapatid, dahil pag hindi po tayo nag-repent at hindi po tayo namuhay ng matuwids, ay tayo po'y matatapon sa lake of fire, the second death po, na pinaka nakakatakot at nakakangilabot na impyerno. Naway ibigay po natin ang buhay natin, mga kapatid. Naway ang mundong ito ay temporary lamang. Naway ibigay na natin sa Kanya at sumunod na sa kalooban ng Panginoon. So yun lamang yun. So, yun lamang po, Sister Jean. Maraming salamat po. Praise God po. Ang susunod po na makapagbabahagi ng devotion po
ay si Sister Cherry po. Sister Cherry. Blessed evening po. Ang topic po na devotion na isi-share ko po ay Luke chapter 12 verse 35 po. Hanggang verse 48 po. Pinoy version po. Mga alipin na laging handa. Verse 35, maging ready kayo lagi at siguraduhin maliwanag ang mga ilaw nyo. Pinapakita po dito, sinasabi dito ni Lord na dapat lagi po tayong ready at lagi po dapat maliwanag ang ilaw natin at oil po natin sa Kanya po. Verse 36, gayahin nyo ang mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng amo nilang galing sa kasalan. Pag dumating siya at kumatok sa pinto, mabubuksan nila agad ito. So dapat, pinapakita po dito na dapat maging alerto po tayo at dapat hindi po tayo yung nagko-compromise po or parang pa-relax-relax lang po. Dapat lagi po tayong handa at maging alerto po. Verse 37, pinagpala ang mga aliping aabutang nakaredy pagdating ng amo nila. Tandaan nyo, magbibihis ang amo, pauupuin ang mga alipin, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. So, sasabi dito, kapag nakaredy daw po tayo sa pagdating ng Panginoon, ay pauupuin po tayo ng mga servant po niya at ipaghahanda niya at pagsisilbihan po. Verse 38, pinagpala ang mga aliping aabutang nakaredy pag dumating ang amo nila, kahit sa hating gabi pa o madaling araw. So, sinasabi po dito na bless daw po or pinagpala daw po dito yung aabutang nakaredy ng Panginoon pag dumating po siya sa hating gabi po o sa madaling araw po. Verse 39, tandaan nyo to, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras dadating ang magnanakaw, syempre di niya hahayaang makapasok ito. Kailangan nyo ding maghanda kasi dadating ang Son of Man sa oras na di nyo ine-expect. So, pinapakita po dito na dapat daw lagi tayong maghanda dahil nasa salita na po ng Diyos na nakikita na po natin yung revelation na propesya na natutupad na po sa ating mga mata. Next po, verse 41, ang tapat at di tapat na tauhan. Nagtanong si Peter, Lord, para po ba sa amin ang parable na to o para sa lahat? Verse 42, sumagot ang Panginoon, sino ang tapat at madiskarteng tauhan? Siya yung gagawing in charge ng amo niya para magpalakad ng bahay. So, dito po, pinapakita dito na kung yung tapat daw po at madiskarteng tauhan daw po, ang siyang gagawing in charge po ng Panginoon para magpalakad ng bahay niya po ang kanyang salita po. At siya ang magbibigay ng pagkain sa iba pang mga tauhan sa tamang oras. Ito po yung sinasabi dito, magbibigay ng pagkain sa iba pang mga tauhan sa tamang oras, ay ang salita ng Diyos ang pagkain na simbolo po dito. Verse 43, masayang-masaya ang tauhan na yon pag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang tungkulin niya. 44. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang in charge sa lahat ng properties ng amo niya. Pero kung iisipin ng tauhan na hindi pa uuwi ang amo niya, sisimulan niyang bugbugin ng iba pang mga aliping lalaki at babae. At kakain siya, iinom at maglalasing. Babalik ang amo niya sa araw na hindi niya ine-expect, at sa time na di niya alam. Grabe ang magiging parusa sa kanya ng amo niya at palalayasin siya kasama ng mga hindi tapat.
So dito po, yung isang alipin po dito na parang binaliwala lang po yung salita ng Panginoon at nakisali pa siya sa mga Gentiles po or sa mga unbeliever po at nag-persecute pa po siya sa kapwa niya, servant po. Ang tauhan na alam kung ano ang gusto ng amo niya pero nagpapabaya at hindi ready sumunod sa pinapagawa sa kanya ay paparusahan ng todo. So pinapakita po dito na ang servant daw po ng Panginoon na alam kung anong gusto ng Panginoon pero nagpapabaya po at hindi po handa at sumunod pa sa at hindi po naging handa sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon ay paparusahan daw po ng todo. Verse 48, pero ang tauhang hindi alam ang gusto ng amo niya, kahit magkamali, magaan lang ang parusa. Malaki ang ire-require sa taong malaki ang tinanggap, at mas malaki ang ire-require sa taong tumanggap ng mas malaki pa. Pero dito, pinapakita po dito na ang servant daw po na hindi alam ang gusto ng servant, tayo yon ng Panginoon, kahit magkamali, magaan lang parusa po. At malaki po ang nire-require po sa malaki ang tinanggap. Ito po yung sa gifts po, no? At maliit naman ang i-require sa taong tumanggap ng maliit na gifts po. Ito naman po, pagkakahati-hati ng pamilya. Dumating ako para sunugin ang mundo at sana nag-aapoy na ito. So, dumating nga po ang Panginoon para sunugin ito pong mundong to na nag-aapoy po. Ibabaptize ako sa isang mahirap na pagsubok at hindi ako magpalagay hanggat hindi pa ito natatapos. Akala nyo ba dumating ako para magdala ng kapayapaan sa mundo? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkahiwa-hiwalay. Mula ngayon, mahati ang 5 members ng pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban sila. Tatay laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa tatay. Ang nanay laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa nanay. Ang mother-in-law laban sa daughter-in-law, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law. So dito po, dahil sa salita po ng Diyos, nagkakaroon din ng division din po. Gawa po ng ang dala po ng Panginoon ay hindi po kapayapaan kundi division. Yung word of God po is sword po kasi espada po siya. Pag-intindi sa mga pangyayari, sinabi din ni Jesus sa lahat ng tao, pag nakita niyong kumakapal ang ulap sa west, sinasabi niyo agad na uulan at nangyayari nga. Pag umiihip ang hangin sa south, sinasabi niyong iinit at nangyayari nga. Mga plastic, kaya niyong alamin ang lagay ng panahon sa pagtingin sa langit at lupa. Pero bakit di nyo alam kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon? So nakikita naman po natin ngayon po mga kapatid na nakikita po natin yung mga signs sa langit na nag-iiba yung kulay ng kalangitan, ng buwan, at ng araw po. Dahil winawarningan na po tayo na paparating na po ang Diyos. At kailangan na po nating mag-repent, tumalikod sa ating kasalanan, deny ourselves, take up our cross, and follow Lord Jesus Christ po. Next po, makipag-ayos sa kaaway. Verse 57. Bakit di nyo madesisyonan kung anong dapat gawin? Pag dinedemanda ka, makipag-ayos ka kaagad sa nagdedemanda sa'yo bago kayo makarating sa korte. So bago pa po lumaki po yung pag-aaway po, dapat ay makipag-desisyon na po tayo na makipag-ayos tayo sa kanila personal po. Kung hindi, dadalhin ka niya sa judge, ipapaaresto sa pulis at papakulong ka. Sinasabi ko sa'yo, di ka makakalabas hanggat di mo nabayaran ang pinakahuling barya na dapat mong bayaran. Kaya po kapag kunyari may unforgiveness po tayo, dapat maayos na po ito kaysa lumaki po yung gulo po. At ang greatest commandment mo ng Panginoon ay pagmamahal po. Siyempre, pag di po natin pinargive ang kapwa po natin, hindi rin po tayo patatawarin ng Panginoon.
At kung hindi naman po natin minahal ang ating mga kapatid, ay, di ba sabi, kung ang hindi marunong magmahal, hindi kilala ang Diyos. At fruit of the Holy Spirit po ang pagmamahal po. Ayun lamang po. Salamat po. Maraming salamat, Sister Che, sa pag-share mo po ng iyong devotion. Ang susunod po nating na magde-devotion si Sister Catrice. Sister Catrice, pwede ka po bang mag-share ng Ay, iyong Ate devotion? Jane, wala po siya, hindi, i-up ko po ba? Full na po tayo. Sino ba pwede bumaba? Okay lang, pakitisa lang po. Ay, opo. Sige po. Ayun, dami. Ay, pang bumaba. Ang dami nga po. Po natin si Sister Catrice. Ayan. Bumaba ata sila. Ayan, okay na po. Balik na po kayo. Mapagpalang gabi. Good. Ang ibabahagi ko po ay mula po sa Mateo chapter 13 po. Verse 1 to 9 and verse 18 to 23. So, babasahin muna po natin ng buo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kasi po itong Mateo chapter 13 ay puno po ng talinghaga. Pag sinabi po nating talinghaga, ay may malalim po siyang pagpapakahulugan na tanging ang Panginoon lang din po mismo ang magpapaliwanag sa pamamagitan po ng kanyang banal na espiritu na kanya pong ipinahayag, ipinagkakaloob sa mga taong tapat ang puso sa kanya. Tayo po ay magsimula po. Verse 1, Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. Verse 3, At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Verse 4, Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Verse 5, May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Verse 6, Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhas ay mababaw ang ugat. Verse 7, May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Verse 8, Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig 100, may tig 60 at may tig 30. Verse 9, Makinig ang may pandinig. So, ito pong talinghaga ay tungkol sa mga hasik. At ang kahulugan po nito ay naririto rin po mismo sa chapter 13. So, makikita po natin na binanggit yung 4 po na binanggit, yung seed of faith po, ito po yung mga iba't ibang pamamaraan kung papaano natanggap ng mga tao ang salita po ng Panginoon. Una po, mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Pangalawa, mga binhing namang nalaglag sa mabatong lupa. Pangatlo, mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. At pang-apat, mga binhing nahasik sa matabang lupa. Ngayon po, basahin na po natin yung pinakakahulugan niya na ipinagkaloob na rin po ng Panginoon na narito na rin po mismo sa chapter 13. Matatagpuan po ito sa Mateo chapter 13 verse 18 to 23. Ipaniliwanag ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Verse 18, Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Verse 19,
Ito na po yung kahulugan ng unang-unang binanggit kanina sa mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So mga kapatid, ito po ay talamak sa generation natin ngayon. Kitang-kita po ito mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga taong simbahan. Kumbaga, lagi pong present sa simbahan. Kitang-kita naman po natin na papasok sa simbahan na makasalanan, lalabas sa simbahan na makasalanan pa rin. Kumbaga wala pong pagbabago. Kasi nga po yung salita ng Panginoon ay hindi nila inuunawa. So, hindi sapat kasi na maayos oo yung pinapakita mo sa tao sa panlabas na anyo. Yun nga po, nagsisimba ka, nagpupuri ka sa Panginoon, or may ministry kang kinabibilangan. Pero, alam naman po natin na alam ng Panginoon ang puso ng bawat tao. So, hindi po sapat na panlabas lang yung dapat makita sa bunga natin. Kailangan po, di ba, meron pong transformation mula po sa banal na espiritu ng Panginoon. So, hindi po sapat na, yun nga po, di ba, hindi lamang mananatili yung seed of faith sa panlabas na anyo natin na nakikita naman po natin sa mga tao ngayon na talagang taong simbahan na kitang-kita po natin sa pamumuhay, 'di ba po? At ang nais po ng Panginoon, 'di ba po, magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Kasi mahalaga po ang yes po, makikinig tayo sa salita ng Panginoon, sa physical church man yan or sa mga fellowship natin, pero mahalaga rin po yung personal relationship natin kasi walang magagawa yung nagtuturo ng salita ng Panginoon kung yung tao na yon ay hindi mabago-bago. Kasi nga po, 'di ba, kailangan din talaga magsisimula yung pagbabago sa atin. So, magsisimula yung pagbabago sa atin. So, it doesn't matter po kung anong meron ka ngayon sa physical na nakikita ng mga tao. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay makita ang pagbabago. At dito po, sinabi dito, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So, yun nga po, di ba? Pagpasok ng simbahan, di ba? Oo, nakaupo ka doon, nakikinig ka ng salita ng Panginoon ni Pastor, tapos paglabas mo, ayan na naman tayo sa kasalanan, ayan na naman tayo sa makamundong pag-iisip, na para bang hangin lang yung napakinggan mo, kasi nga po diba hindi inuunawa, ginagawang laro ng mga tao ngayon yung pagsisimba, yung pakikinig diba ng salita ng Panginoon. At di ba nga po, walang pakialam ang demonyo kung magsimba ka ng magsimba, magpuri ka na magpuri, o tumulong ka sa kapwa mo ng may camera. Walang pakialam ang demonyo dyan. Nagkakaroon siya ng pakialam, nagiging target ka niya kapag nagiging threat ka sa spiritual realm na nakikita niya na hindi ka na lang basta nakikinig, alam mo yun, talagang yung puso mo unti-unting sinisik si Lord, dun ka magiging target ng demonyo. So, ito po yung unang-una sa mga tao ngayon na, di ba po, na taniman ng seed of faith sa simbahan, pero wala pa rin talagang pagbabago. Kasi nga po, hindi inuunawa. Kumbaga, hangin talaga ang salita ng Panginoon para sa kanila. Verse 20, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. So, ito po yung pangalawang binanggit sa verse 5 ng chapter 13 po, yung mga binhing namang nalaglag sa mabatong lupa. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. So ito po yung nangyayari sa mga tao ngayon. Ang gusto, puro biyaya, puro good side.
Mga kapatid, kapag kinuha po natin ang buhay ng Panginoon, kinakailangan din po nating ibigay ng buo ang ating buhay. It's denying yourself, take up your cross, and follow the Lord. Ito po yung nangyayari sa mga tao ngayon na nakaalam ng katotohanan ng Panginoon, tapos ayan, unti-unting lumalago, nakikita na ang hirap pala, di ba po? Kaya ang nangyayari, unting pagsubok lang, biglang nasusway, biglang nawawala, kasi hindi matibay yung pundasyon o relasyon sa Panginoon. Kasi nga po, sandali lamang nananatili yung seed of faith na natanim sa kanyang puso sa pakikinig niya ng salita ng Panginoon. Verse 22, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. So dito po makikita natin, you cannot serve two masters. Sinabi po yan sa Mateo chapter 6 verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, yung tinutukoy po ditong tao na natanim naman ng salita ng Panginoon, seed of faith, ay talagang worldly po. Kasi nakapakinig siya ng salita ng Panginoon, pero yung tuon ay nasa mundo pa rin. Nasa mga makamundong gawain, makamundong pagnanasa, makamundong kagustuhan, makamundong pagpapala. Kaya ang nangyayari po, mas mabigat or mas, alam niyo yun, yung mas matimbang sa puso yung mundo kaysa sa Panginoon. Diba nga po? Dahil nga po yan sa pagnanasa ng mundo, sa kasamaan, sa harap-harapan na ibinibigay ng mundo. Kasi nga po ang mga tao ay sa pisikal na katuon. Diba nga po, ngayon po, ginawa na ng Panginoon ang lahat na spiritual. At yung Old Testament ay foreshadowing lahat ng yun na pisikal, na ngayon po ay spiritual. So, dahil sa ang puso ay mas matimbang yung mundo, 'di ba? Ang nangyayari po, yung seed of faith, ang salita ng Panginoon na natanim sa puso ng tao na yun ay hindi lumalago. Nag-i-stay lang po doon, hindi nagbubunga yung pananampalataya niya. Na, 'di ba po, dapat magkaroon tayo ng good fruit kapag lumalakad talaga tayo sa Panginoon, kasi yun po ang kalooban niya. Ang fruit of the Holy Spirit, pagsunod po. Verse 23, at ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. So mga kapatid, ito po yung gusto ng Panginoon na atin po may apply, ating may sa buhay, na hindi lamang po basta hearer ng salita ng Panginoon, kundi doer din po, tagasunod din, tapat na lingkod ng Panginoon. Kasi sinabi nga po ng Panginoon, di ba po, sa John chapter 15 verse 1 to 5 po, yung about po sa good fruit. So, yung mga sanga po na hindi nagbubunga ng sagana ay itatapon po. Kaya mahalaga mga kapatid na ito po dapat talaga yung maging i-desire natin na maging yung seed of faith na naitanim ng Panginoon sa ating mga puso ay atin pong palalaguin, hindi para ikip lang sa atin or hanggang dito na lang. Kasi may magandang plano po ang Panginoon kung bakit tayo naririto. Hindi lamang basta nasik natin siya or biglaan, hindi po. Wala pong coincidence sa Panginoon, ang lahat ay nakatakda at kinakailangan po nating mag-bear ng good fruit or else tayo ay puputulin sa presensya ng Panginoon at itatapon kung saan, di ba nga po, ay magngangalit ang ating mga ngipin at
hindi po nawa yan dumating sa atin sapagkat tayo po ay mapalad sa mga oras na ito, sa araw-araw na tayo po ay nakakaalam ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Ito po yung seed of faith na nais ng Panginoon, totoong puso sa kanyang harapan, may pagsunod, kaya may pagbabago. So, sa summary po, ito pong muling apat na uri ng pamamaraan or pagtanggap ng mga tao sa salita ng Panginoon. Kasi alam naman po natin na sa apat na sulok ng daigdig ay naririnig ang salita ng Panginoon. So wala po talagang maitatanggi ang mga tao na hindi nila narinig yung babala, yung panawagan ng Panginoon na naririnig po natin, di ba po, sa mga isinugo niya, sa mga nagbabahagi, sa mga nag-evangelize, sa mga nagtuturo, sa mga nag-i-invite sa atin na ganito ganyan, na ayon po sa kalooban ng Panginoon. At mga kapatid, yun po yung dinidesire ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo yung pang-apat na uri po, yung tumimo po talaga sa pinakamatabang lupa ng ating mga puso ang kanyang salita. Sa araw-araw na atin itong pinagbubulay-bulayan at personal na binabasa po. At ang talagang mamunga ng sagana, hindi sa pansarili nating effort, kundi dahil sa pananampalataya, pagmamahal, pag-surrender, obedience talaga sa Panginoon kahit mahirap. Kasi hindi naman po ito about sa atin, kundi ang lahat ay about sa Panginoon. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat sa iyong ibinahagi, Sister Catrice. Ang susunod po natin na mag-share po ng kanyang devotion ay si Sister Kim. Ikaw na po, Sister Kim. Mga kapatid, isa lang ang magda-down na, wag lahat. Sige po. Lang po ang Isa lang po. Kasi na lang po yung ayun. Ayan, invite na po. Sige po, Sister Kim. Take your time po, ate. Grabe yung tao ngayon dito, nagbibidyokin at nagiinuman na naman. Alam niyo yun, mga kapatid, puro pasarap ang mga tao sa buhay nila. Alam niyo yun, puro paggagawa ng mga sexual immorality. Lahat ng mga tao dito ay puro pasasarap sa buong mundo. Kaya, yun nga, no, naway maging aral din sa kanila ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Naway magising sila sa katotohanan ng kanyang salita, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. So, yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat din po. Yes, amen. Praise God. Tama ka dyan, kapatid Anthony. Walang kamalay-malay ang mga tao ngayon sa paparating na galit ng Panginoon. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang naisin, ang naisin ng kanilang mga laman. Wala na silang takot sa Diyos. Hindi na nila nirespeto at kinatatakutan ng Diyos. Kaya, ayan po, nandito tayo para nagpupursige tayo na maihatid sa kanila ang katotohanan sa salita ng Panginoon, hindi yung pinipili lamang. Ayan po. Wala na, si wala. Sister- Nalaglag po. Wait lang. Nalaglag si Sister Kim. Yung nga po, kaya always repent. Give your life to Jesus. Jesus is the only way to save you. If you are going to repent, mga brother and sister. Maging gising tayo sa spiritual. Bro, palakihin mo po si Sister Kim. Thank you. Ayan, okay na po. Sister Kim, kayo na po ang sunod.
Wait lang po natin, baka nag-prepare lang po si Sister Kim. Hello? Rinig po ako mga kapatid. Yes, Sister Jane. Ay, share ko po muna kaya yung nangyari kagabi. Sige, sige, Sister Cherry. Sige po, Sister Cherry, share mo po. Yun nga po kagabi, kaya hindi po ako nakapag-join kasi binabasa ko yung Second Chronicles. Kasi, puro history po to. Ang haba ng Second Chronicles po. Tapos, habang nagbabasa ako, nagulat ako, nakasulat talagang, nangungusap talaga si Lord na nakalagay dito. Sabi niya dito sa Second Chronicles chapter 29, verse 11. Sabi dito ni Lord, "Mga anak, wag na kayong magsayang ng oras. Kayo ang pinili ni Lord para mag-serve, magsunog ng insenso," means prayer po, at mag-lead sa mga tao para mag-worship sa Kanya. So, nagulat ako, natuwa ako na, ay, approve pala kay Lord yung ginagawa po natin. Kaya, sabi nga dito, wag daw mag-aksaya ng oras. Dapat patuloy lang po tayo sa pagsaserve. Pero, syempre, wag pa rin po pabayaan yung intimacy sa Panginoon. And, magbunga ng good fruit din po. No? Isi-share din po sa lahat. Nakakatuwa lang po. Ayun nga po, gusto ko nga po umiyak kagabi kasi yun nangyari po sa atin. Pero, sabi ko, Lord, pwedeng umiyak muna ako. Tapos, nagpatugtog akong worship songs. Hindi ako makaiyak. May joy tsaka peace sa puso. Kahit gusto kong umiyak. Natawa na lang ako sa sarili ko kasi kahit gusto kong umiyak, may joy po. Yan lamang po. Praise God. Amen, Sister Cherry. Talagang may joy and peace talaga tayo pag ganun. Yung gusto mong umiyak pero talaga may saya talaga sa puso natin eh. Opo, brother. Ayan, praise God po, kapatid Ayun, okay na po. Cherry. Pasensya na po. Hindi po ako. Yes po, Sister Kim. Malinaw po, ate. Ayan. Ito po yung topic ko sa Matthew chapter 18 po, verse 21 to 35. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala niya sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. "Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 200 piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito ipinabilang ko niya hanggang sa makabayad.
Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Sorry po. Nawa ako... Ano na ba ako? Sorry po, may nag-notif. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ibinilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. So dito po sa verse 32, nung sinagot po ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus dito na 7 beses lang po natin patatawarin yung mga taong nagkakasala sa atin, kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin po nun ay walang hanggang kapatawaran. Kasi di ba po kung ang ama po natin na nasa langit ay kinahabagan tayo, kapag tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan, di ba po kinakaawan niya tayo at pinatatawad? Kaya sino po tayo para hindi magpatawad? Kaya po dito, tinuturuan po tayo at binabalaan ng Panginoon na matuto tayo magpatawad. Sabi nga po di ba dito sa verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Di ba po ang linaw? Kung hindi po tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Masasabi mo bang napatawad mo o pinatawad mo na yung tao na yan? Kung patuloy mo pa rin sinisiraan patago. Di ba? Masasabi mo bang pinatawad mo na yung tao na yan kung hindi mo kayang kausapin? Hindi mo kayang harapin, di ba? Paano nga ate man na sinasabi mo lingkod ka ng Panginoon? Nagsuserve ka kesyo ganito, ganyan. Pero nagtatanim ka naman pala ng sama ng loob. Diba? Masasabi mo bang kaimahe ka ng Panginoon kung hindi ka naman madaan sa pakiusap? Diba? Pride na po yung gano'n eh. Nakakatakot po yun. Kaya kahit po magturo tayo na magturo ng salita ng Panginoon, kung may hatred ka dyan sa puso mo, nagsasayang ka lang ng laway dyan. Kaya po dapat, diba, tinuturuan po tayo ng Panginoon na mahalaga po na magpatawad tayo. Mahalaga po talaga na i-check rin po natin yung sarili nating puso. Yung sarili natin, baka po tayo ay may pride na. Kaya po nahihirapan tayo magpatawad. Yun lang po. Maraming po salamat. Sakto po yung tumunog na bell, ah. Kay maraming salamat po, Sister Kim, sa iyong ibinahaging devotion. Mga kapatid, sino pa po ang gustong mag-share po ng kanilang devotion po? Ikaw po, Jeff Bunso, gusto mo pong mag-share? Bro Jeff? Or Sister Mary, gusto mo po bang mag-share po ng devotion? Mga brother and sister, wag po tayo maiya. Share lang po tayo ng devotion po na natutunan po natin sa salita ng Panginoon. Hintayin lang po natin mga kapatid, yung mga may mag-share pa baka sakali. If ever wala na mag-share, ano na po tayo. Maybe tomorrow na lang po. Baka meron pa pong gusto mag-share, mga kapatid? Sister Aizel, baka kayo po, meron po kayong ma-share na devotion. Si Sister Aizel. Gandang gabi po, Sister Aizel. Baka meron po ikaw na ibabahaging devotion po for today. Yes, amen.
Ate Jane, kung wala na po sakaling mag-share, baka 8:30 matapos tayo. Pa-worship muna tayo nun. If kaya nga, no, sure. Sige po, brother. So, kung wala na po mga kapatid na mag-share ng kanilang devotion, tayo po muna ngayon ay magwo-worship songs po. Pwede po kayo mag-request kay Brother Anthony kung meron po kayong Ay, nais sister, na. kay sister way back home po. Try po natin sa kanya, invite ulit. Ay, kay Brother Way Back Home pala po. Sige po. Pwede po kayong mag-request mga kapatid ng kantang gusto nyo po. Brother way back home, please, okay lang po kahit kayo po ulit yung magpatugtog. Request po kayo kay brother. 8:30 po ang end po ng live natin. The presence of our Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Muli mo po kaming pinagsama-sama, hindi man po sa aming physical body, but in our spiritual, Lord. Maraming salamat po sapagkat naging successful po ang aming pagla-live ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po mismo ang gumamit sa aming mga bibig upang ihayag ang iyong kagustuhan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay maraming natutunan. Pinagkalooban mo po kami ng iyong wisdom. At naway, Panginoon, kami lamang po ang nagtanim at sana po, Panginoon, ikaw na po ang bahalang magdilig sa bawat puso ng mga nakinig po kanina. Ikaw na po ang bahalang magpatubo sa kanila, Panginoon, ng mga seed. Ang iyong Holy Spirit na po ang magdilig, Panginoon, upang tumubo po ito ng mabubuting bunga, Panginoon. Panginoon, alam mo po ang aming mga kahinaan. Ang lahat-lahat sa amin ay alam mo po, Panginoon. Wala po kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, sa aming mga naisip, sa aming intentions, motives, kung meron man pong hindi align sa iyong will, Panginoon, alisin mo po sa amin ang lahat ng pride, bitterness, unforgiveness, lahat po sa aming puso na hindi nararapat at hindi po align sa iyong salita. Panginoon, ikaw na po ang bahalang luminis sa amin, Panginoon, ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na espiritu at ng iyong salita, Panginoon. Hugasan mo po kami. Alisin mo po ang lahat ng aming karumihan, Panginoon. Lord, ikaw na po ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itataas palagi, Panginoon. Ang aming buhay, Lord, ay hindi po ito tungkol sa amin. It's always about you, Lord Jesus Christ. Ikaw na po ang bahala sa amin na naway bigyan mo pa po kami ng lakas, katatagan, at mahaba pang pasensya, Panginoon, sa kasamaan ng mundong ito. Lord, hindi po namin kakayanin ang lahat. Wala po kami ngayon sa aming kinatatayuan, Panginoon, kung hindi dahil po sa iyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng iyong ibinibigay sa amin. Pabor man sa amin o hindi, lahat ay mabuti. Basta sa iyo nanggaling, Panginoon. Hindi man namin gusto ang answer mo, ngunit maiintindihan namin in your perfect time. Lord, you have the perfect time, Lord, sa lahat ng bagay. Kaya sa iyong pagbabalik, that is the perfect time, Lord. Magugulat ang mundo, magugulat ang lahat sa iyong pagbabalik, Panginoong kong Jesus. Panginoon, ikaw na rin po ang bahalang magpagaling sa lahat ng aking mga kapatid na may pinagdadaanan sa kanilang kalusugan. Si Bro Jeff, na masakit ang kanyang tiyan. We claim the healing, Lord, in your name, Jesus. At sa kapatid po ni Sister Talia, si Laika Cano, pagalingin mo po siya, Panginoon. At we claim the healing
In your name, Lord, in your power, Lord Jesus Christ. Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko may pinagdadaanan, si Sister Mary, persecutions ng family, Lord, kahit gaano kasakit, kahirap, alam ko, Lord, na ang iyong pamamaraan ay palaging nakakabuti para sa aming lahat. Even masakit, Panginoon. Masakit ang persecutions. Lahat ng natatamo naming mga sakit na pananalita ng ibang tao. Lord, sa inyo po namin yung lahat inaasa. Ang sa iyo, lahat ng ginagamit ni Satan, Lord, hindi siya mananalo. Matagal na siyang defeat, Panginoon. Ikaw ang magwawagi. We claim the victory. Ang lahat ng iyong mga tunay na anak ang mananalo sa mundong ito. Panginoon, ikaw na po ang bahala. In your name, Lord Jesus Christ of Nazareth, the Lamb of God, the Lord of Lords, the King of Kings. In your name, Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, not our will, but your will be done. Amen and amen. Amen. Shalom, shalom mga kapatid. See you tomorrow po. 6 p.m. po ulit ang live natin tomorrow. Shalom po mga kapatid.